Everyone, good morning. So, ang topic natin for today is all about intercessor. Ikaw ba ay isang intercessor? Yan. So, magmumula ito sa ating Bible verse na Hebrews 7 verse 24 to 25. Yan. Ano ba ang intercessors? Intercessors is Jesus' ongoing act of standing in God's presence and presenting petitions for use of our great high priest. Even now, he is praying for you, pleading your case, securing your future. Intercession is also refers to the prayers of offer for others. Though through Christ, we are invited into this holy work of lifting one another before the Father. So may mga namamagitan para sa atin. Nangungusap siya on our behalf. Pag pinag-usapan natin ang intercession, ito yung ongoing act of standing in God's presence. Pinipetisyon tayo ng ating Panginoong Jesucristo sa harap ng Diyos Ama. Even now, He's praying for you. So, intercession also is hindi lang si Jesus Christ yung intercede. On our behalf, we also called to pray. Nananalangin tayo para din sa ibang tao. And this is a kind of holy work that lifting one another. So sabi dito sa Hebrews 7:24-25, ito ay patungkol sa ating Panginoong Jesucristo na namatay sa cross, inilibing, nabuhay, umakyat sa langit, at bilang high priest, ang high priest po kasi, siya yung ito yung pagkakaiba ng prophet at high priest. Ang prophet, ang mensahe ng Diyos, i-communicate niya sa mga tao, from God to the people. Yung priest naman, from people to God. Yung priest, inilalapit niya yung mga tao sa Diyos Ama. So, ang ating Panginoong Jesucristo is kinommunicate niya, is also a prophet na kinommunicate niya sa atin yung mensahe ng Diyos sa atin, and he also the priest. Ang Panginoong Jesucristo, nilapit tayo sa Diyos Ama. So, ang pinagkaiba niya sa priest ay mga tao namamatay, pero makikita tong concept na to sa Hebrews. Yan. Ang problema sa tao na mamatay, yung intercession nila napuputol at napapalitan ng panibago. Now, dito sa Hebrews chapter 7, yung intercession niya, yung pangungusap niya sa Diyos Ama, on our behalf, hindi natatapos. Bakit? Because si Jesus hindi namamatay. Sabi dito, but He holds His priesthood permanently. Permanently yung pagkapunong pari ng ating Panginoong Jesucristo because He continues forever. Hindi namamatay ang ating Panginoong Jesucristo. Kahit siya yung laging namamagitan sa atin sa harapan ng Diyos. And consequently, He's able to save, to be uttermost. Ibig sabihin, kaya kanya talagang iligtas kasi hindi siya namamatay. Na tayo, tinubos niya ng sarili niyang dugo. He will continue to intercede for us forever. Kaya yung kaligtasan natin are permanent then. And those who draw near to God through Him, since He always lives to make intercessions for them. Yun ang sabi dun sa Hebrews 7:24 and 25. Siya'y buhay magpakailanman, at dito lubusan yun na maliligtas sa mga tao because nababuhay magpakailanman upang mamagitan para
sa atin. So, napakalaki natin kasi permanente yung kaligtasan at permanente yung pamamagitan ng Panginoong Jesucristo sa atin at sa harapan ng Diyos. So, yung teaching natin for today is Jesus constantly intercedes for us. Pag nagkakasala tayo, sabi nga dito, sa Romans 8:34, who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus who died. More than that, who has raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. Siya ay nasa kalang ng Diyos upang mamagitan sa atin. Kaya, walang makakapaghatol ng kung sino-sino lang sa atin. Sa harapan ng Diyos Ama, kumbaga meron tayo nagre-represent na abogado, and that is Jesus Christ. Na siya yung nagpawalang salita, nag-justified sa atin, niligtas niya tayo. So, another po is teaching natin, continue are called to stand in the gap. So, bilang iniligtas ng ating Panginoon, pagpatuloy natin to be firm stand. As a Christian, it's called. Because meron tayong tagapagtanggol na si Kristo Ama. Yung katuwiran niya nang siyang nagtataklob sa ating mga kasalanan upang tayo ay kuperan ng dugo ng Panginoong Jesucristo, maging malinis sa paningin ng Diyos. Ito yung magdudulot ng papurit pasasalamat sa Diyos na yung puso natin talagang pupunuin ng pagpapasalamat sa harapan ng Diyos because Jesus Christ is interceding for us. Then, tayo ay bilang Christian ay tinawag to stand. Kung si Kristo ay namamagitan between God and people, tayo po ay tinawag upang mamagitan din sa iba sa pamamagitan ng pananalangin. Then, number 3, intercession is based on Christ's finished work. So, yung intercession is based on Christ's finished work. Yung pananalangin natin sa ibang tao, mga pamamagitan, at mga pagpapasalamat ay patungkol sa lahat ng mga tao, patungkol sa mga hari at sa lahat ng mga mataas na katungkulan upang tayo mamuhay ng tahimik at payapa ng buong kadbanalan. Ito ay based dun sa 1 Timoteo 2:1-2. Hinihikayat tayo nito na ipanalangin natin lahat ng tao, lalo na may mga katungkulan, mga men and women nasa Congress, presidente, mga leaders ng bansa, sa family natin, nanay natin, tatay natin, or mga boss, lahat yan, pinapanalangin natin yan, mga taong nangangailangan, mga tao sa paligid natin na kailangan ng prayer. We are called to stand in the gap between God and people. Tayo magsilbing mediator na tagapanalangin para mas magkaroon tayo ng mas maayos na bansa, para mas maging maayos yung pamilya, mas maging maayos yung kumpanyang pinagtatrabuhan mo. And ito'y dapat iniluluhod, talagang ipinagpipray, ini-intercede natin. We are called to stand in the gap. Na araw-araw natin ipagpray, iluhod yung mga tao or yung anak natin, mamagulang natin sa harapan ng Diyos. Panalangin natin na manumbalik sila sa ating Panginoon at maging kapwa natin na sumasamba at nagpupuri sa ating Panginoon. Hope you learned something. Thank you everyone and God bless.